Pagkatapos gumawa ng kilos ng paggalang si Edith, na hinihiling kay Roland na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon na nangakong aalaga ang mabuti si Cole. Dahan-daang itinaas ng simoy ng dagat ang mahabang buhok ni Edith. Tumingin siya ng malalim kay Roland, sinabi sa kanya na kapag dumating ang Great War, hihintayin niya ito sa Misty Valley Town. Habang lumalayo ang barko, hindi napigilan ni Nightingale na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, iniisip na tinatrato ni Edith ang sitwasyong ito sa buhay at kamatayan, na parang nakikipag-date sa isang cat-ipan. Medyo awkward ang pakiramdam ni Roland na pagtanto na may mga hinanakit pa rin si Nightingale sa liham na ipinadala ni Duke Kelvin. Tinanong niya si Nightingale kung maaasahan ang mga sinabi ni Edith. Hindi nag-aatubili, tumango si Nightingale, na nagpapatunay na si Edith ay totoo, sa pagpapahayag ng kanyang katapatan kay Roland at sa pagtalakay sa mga plano sa labanan. Nakahinga ng maluwag si Roland, nakadama ng pagkapanitag. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Nightingale at sabay silang bumalik sa kastilyo. Pinag-isipan ni Roland ang mapa, na pagtanto na magkakaroon sila ng isa pang daungan sa lalong madaling panahon. Sa pagkakasunod-sunod, kakailanganin nilang magsimulang magtayo ng mga bahay, bodega, at pansamantalang pantalan. Hindi nagtagal ay nagmamadaling pumasok si Maisie sa opisina, habang sinisilap ang bintana, hawak ang isang selyadong sulat. Mabilis na binuksan ni Roland ang sulat, ang kanyang mga mata ay mabilis na iniskan ang bawat salita sa sulat. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at saka nag-utos kay Maisie na isama si Sylvia at pagkatapos ay puntahan ang fleet sa lalong madaling panahon. Upang kumilos ayon sa plano. Samantala, ang fleet ay dumating sa suburban docks ng Crimson Water City, na nagdulot ng kaguluhan. Bumalik ang mga bantay sa lungsod. Mahigpit na isinara ang mga tarangkahan ng lungsod at itinaas ang drawbridge sa ibabaw ng moat. Nang makita ito, tinanong ni Brian kung dapat nilang pasabugin upang bumukas ang gate ng lungsod. Umiling si Axe na nagpapahiwatig na ang kanilang target ay ang simbahan. Hindi nila nais na gumawa ng mga kaaway sa mga lokal na Panginoon at nagpasyang dumaan muna sa mga pamamaraang diplomatiko na nagsumite ng mga kaugnayan na dokumento. Si Edith ay sumulong, nagboluntaryong maging sugo bilang anak ng duke. Siya ay higit sa karapat-dapat na maging sugo. Ipinahayag ni Brian ang kanyang mga alalahanin para sa kanyang kaligtasan at nagpasya si Axe na magpadala ng isang squad ng mga sundalo upang samahan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Axe na kung magkaroon ng isang salungatan, sila ay aatake sa lahat. Si Edith at ang mga sundalo ay magkasamang pumunta sa tarangkahan ng lungsod at nagsumite ng kanilang mga kredensyal. Pagkatapos ng isang tense kalahating oras, maghintay, ang mga gate ng lungsod sa wakas ay bumukas ng dahan-dahan at ang drawbridge ay ibinaba. Lumabas ang isang chubby middle-aged na lalaki. Siya ang Panginoon ng Crimson Water. Mainit niyang inanyayahan ang lahat sa lungsod. Habang si Axe ay direktang tinutugunan ng issue, binanggit ang mga taksil na aksyon ng simbahan, pati na rin ang mga trahedya sa dalawa pang kaharian. Tumango ang Panginoon, ngunit ang kanyang tingin ay hindi na mamalayan kay Edith. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang bawat isa na sumama sa kanya sa isang pidging sa gabi. Handa si Brian na magalang natanggihan ang imbitasyon sa isang pidging, ngunit nalaman niyang tinanggap na ni Edith at sinabing dadalo sila. Gayunpaman, kailangan muna nilang tapusin ang kanilang misyon na itinalaga ni King Roland. Habang ang unang hukbo ay nagmamartsa papasok sa lungsod sa isang maayos na pormasayon sa ilalim ng patnubay ng Knights, biglang isang kaguluhan at tunog ng mga bato na tumetama sa lupa ang bumisag sa katahimikan. Agad na itinaas ni Axe ang kanyang braso, nagbigay ng utos na mag-ingat ang lahat ng tropa. Mabilis na inilabas ng mga sundalo ang kanilang mga sandata, handa na sa labanan. Kaya lang, nagmamadaling sumugod sina Maisie at Sylvie, sumisigaw na may mahiwagang reaksyon. Agad na sumigaw si Brian, sinabihan ang chubby lord na mabilis na magsialis ang kanyang mga kabalyero. Ngunit bago niya matapos ang kanyang sentensya, isang grupo ng mga mananampalataya sa simbahan na nakasuot ng itim na damit ay lumabas mula sa sulok, na sumalakay sa mga gabay na kabalyero. Ang epekto ng mga umaatake ay kahanga-hanga. Maging ang mga kabayo ay natambas sa kanilang singil. Mabilis na nakipaglaban ang knights sa mga umaatake. Ang chubby lord sa una ay natigilan sa biglaang eksenang ito, ngunit pagkatapos ay nagalit siya. At sumigaw ng malakas na tanggalin ang lahat ng mga rebelding ito. Gayunpaman, isang napakalaking bato ang bumagsak mula sa langit, kaya mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig.
Nakita ng bawat isa ang isang babaeng may berdeng buhok na gumagamit ng kanyang mahika upang kontrolin ang malalaking bato sa lupa, ibinabato ang mga ito sa mga kabalyero na parang mga bala. Nang makita ni Axe, ang mga ito ay agad na iniutos na mag-open fire. Umalingaw-ngaw ang tuloy-tuloy na putok ng baril sa mga lansangan at bumuhos ang mga bala na parang patak ng ulan na tumetama sa mangkukulam. Habang ang mangkukulam ay nahulog sa lupa, ang chubby lord ay medyo nabigla pa. Nakita ang mangkukulam sa lupa, bagamat narinig niya ang simbahan ay nagtataas ng mga mangkukulam. Ngayon, na nakasaksi sa sarili niyang mga mata, siya ay hindi makapaniwala. Hindi siya pinansin ni Axe at inutusan ang tropa na magpatuloy sa pagsulong. Mabilis nilang hinarap ang mga natitirang umaataking mananampalataya, at pinangunahan ni Brian ang isang pangkat ng mga sundalo sa simbahan, mabilis na inalis ang paglaban sa loob. Pagkatapos, nagsimula silang maghanap sa simbahan. Ayon sa utos ng kanyang kamahalan, ang lahat ng mga dokumento, sulat at mga supply ay maingat na kinuha. Nang tuluyan nilang mabuksan ang makapal na pintong bakal patungo sa silong, nakita nilang puno ito ng mga kahon at sa loob ng mga kahon ay mga tambak na gintong barya at mga Godstone punishment. Samantala, sa Slumbering Island, ang mga kulay abong ulap ay nakabitin ng mababa na sumasalamin kay Heidi Morgan. Sa gitna ng mga kidlat at dagandong ng kulog, lalong naging magulo ang kanyang iniisip. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula noong umalis sina EP at Shadowfeather, at walang salita mula sa kanila, na nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa at pagkabalisa. Kung ang distansya ang issue, madali nilang binyantaan si Honey at pinilit ang kanyang mga animal messenger na magpadala ng mensahe. Hindi maiwasan ni Heidi na magtaka kung anong uri ng aksidente ang nangyari. Nabalisa, isinara niya ang bintana, hinaranggan ang umaalulong na hangin ng dagat. Ang sitwasyon sa Slumbering Isle ay unti-unting bumabaliktad sa kanya. Mula nang bumalik si Tilly, nakita na siya ng mga hindi nakikipaglaban na mangkukulam na naglagay kay Heidi sa ilalim ng matinding presyon. Ang mga mangkukulam na ito ay kadalasang mahina at walang kapangyarihan, ay mabilis na tumataas sa katayuan, at may mga senyales pa ng pagharap nila sa mga labanang mangkukulam. Sa sandaling iyon, nagmamadali ang isang babaeng nakapula ang buhok, balisa, nagdadala ng masamang balita. Bilang pinakatapat na katulong ni Heidi, bihira siyang magpakita ng kaguluhang pag-uugali na nagpagon kay Heidi. Ang babae ay nagulat ng isang bagong mangkukulam na dumating sa Slumbering Isle. Ang pangalan niya ay Annie. Matapos marinig ito, nanatiling walang pakialam si Heidi. Ang pagsasabi ng mga bagong mangkukulam ay madalas na dumating at hindi niya ito masyadong inisip. Gayunpaman, masigasig na idinagdag ng babaeng mapula ang buhok, na nagsabing nakita niya siya noon. Si Annie ay mula sa Wolfheart Kingdom. Mabilis na tumibok ang puso ni Heidi, na pagtanto na ang bagong bruhang ito ay maaaring isang mangkukulam na tinanggihan ng Bloodfang. Isang bakas ni Annie ang bumungad sa kanyang puso. Tinanong niya kung nagkataon lang na may parehong pangalan. Umiling ang babaeng mapula ang buhok. Bagamat hindi siya lubos na sigurado noong una, matapos makita ng sarili niyang mga mata si Annie, kumbinsido siya na si Annie nga iyon noong nakalipas na mga taon. Ang impresyon niya kay Annie ay napakalalim dahil ang mangkukulam na nakasama ni Annie noon ay si Ify. Matapos marinig ito, biglang hinawakan ni Heidi ang kwelyo ng babae, tinanong siya. Kung hinayaan niya si Annie, mabilis na itinanggi ito ng babae, idiniin na mahigpit siyang kumilos ayon sa mga tagubilin ni Heidi. Tinitigan ni Heidi ang kanyang mga mata, naghahanap ng anumang bakas ng pagsisinungaling. Maya-maya, dahan-dahan siyang bumitaw at mahinahong tinanong ang mga detalye ng sitwasyon. Huminga ng malalim ang babae at ipinaliwanag na may sakit si Annie at tila malubha ang kanyang kalagayan. Nag-isip sandali si Heidi, pagkatapos ay inutusan ang babae na tawagin si Nightfall at sabihin din kay Shoji na tingnan. Dahil hindi pa nakita ni Annie si Shoji, sa labas ay bumuhos ang malakas na ulan, ang makapal na patak ng ulan ay humahampas sa bintana, na lumilikha ng mapurol na tunog. Tahimik na umupo si Heidi sa mesa. Ang kapaligiran sa silid ay mapang-api, habang ang dalawa pa ay nakatayo sa tabi na tahimik na naghihintay sa kanyang mga tagubilin. Biglang may nagmamadaling yabag sa labas ng pinto. Bumukas at sumara ang pinto, at bumalik si Shoji para iulat na natutulog si Annie. Gayunpaman, tila hindi masyadong optimistiko ang kalagayan ni Annie. Ang karamdaman ay sumalakay sa kanyang mga baga, at tila ang sakit ay tumagal ng ilang panahon. Nagdilim ang mukha ni Heidi, at nagtanong siya sa malamig na tono,
nagtatanong kung ano ang binabalak ni Camila. Sinagot ni Shaji na plano ni Camila na ipadala si Annie sa isang border town sa Western Territory. Napagtanto kaagad ni Heidi na sa sandaling pumunta si Annie sa mga kanlurang rehiyon at nakipagkita kay Ify, lahat ng ginawa ni Heidi ay maaaring malantad, na talagang hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Pinigilan ni Heidi ang kanyang galit at lumingon kay Nightfall, nagsasalita sa malamig na boses, nagtatanong kung masisiguro ng Nightfall na si Annie ay mananatiling tulog magpakailanman. Bahagyang nag-alinlangan si Nightfall at sumagot na kahit na kaya niya ito sa kanyang kakayahang ng mapayapang at mahabang pagtulog, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin ito. Naiinip na pinutol siya ni Heidi, sinabing si Annie ay isang traidor sa Blood Fang at hindi na kailangang malaman ni Nightfall ang mga partikular na dahilan kung bakit. Gayunpaman si Nightfall ay hindi kumbinsido at tila nililito. Tanong niya, bakit hindi hintayin na bumalik si Tilly at magdesisyon? Ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi maisip kung may makatuklas tungkol dito. Isang mapanganib na kislap ang kumislap sa mata ni Heidi. Habang hinahampas niya ang mesa, nagtatanong kay Nightfall kung sinusubukang suwayin ang kanyang kalooban. Sa bahagyang panginginig sa kanyang katawan, si Nightfall sa huli ay pumayag sa kahilingan ni Heidi, na tinitiyak na makikinig siya sa utos ni Heidi. Nang makita ito, isang banayad ng ngiti ang naglaro sa labi ni Heidi. Nagtanong pa siya kung makokontrol ni Nightfall ang tiyempo ng kanyang mga kapangyarihan, partikular na hinihiling na ang kanyang kakayahang kaagad na may sakay si Annie sa bangka. Bagamat nag-aalangan, tumango si Nightingale bilang pagsang-ayon. Nalulugod, nagpasya si Heidi na oras na upang bisitahin si Annie. Kasama ng mga miyembro ng Blood Fang, nakita ni Heidi si Camila na nakaupo sa labas ng kwarto ni Annie. Sa tono ng pag-aalala, ipinahayag ni Heidi na narinig nila ang tungkol sa isang mangkukulam mula sa kaharian ng Wolfhard Kingdom at nais na suriin ang kanyang kalagayan. Sinubukan ni Camila na pigilan sila, ipinaliwanag na si Annie ay natutulog na at hindi dapat istorbohin. Gayunpaman, ang pasensya ni Heidi ay malapit ng maubos. May pananakot sa kanyang tono, direktang sinabi niya na pamilyar siya sa pangalan at iminungkahi na marahil ay kilala nila ang bruhang ito. Sa pagharap sa pagpupursige ni Heidi, medyo natakot si Camila at sa huli, kahit na nag-aatubili, pinasok sila sa loob ng silid. Si Heidi ay tumingin ng masama kay Camila, halos magpasya sa lugar na makipagkita sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto, sumenyas siya kay Skyflame. Maingat na pinagmasdan ng babaeng pulang buhok ang batang babae na nakahiga sa kama na nakapikit ang mga mata, na halos hindi mahahalata na tango. Lumapit si Heidi kay Camila, hininaan ang boses para tanungin ang kalagayan ni Annie. Bagamat mukhang nag-aalala siya, ang tunay niyang intensyon ay hadlangan ang linya ng paningin ni Camila. Habang naghahanda si Nightfall na gamitin ang kanyang kapangyarihan, hindi sinagot ni Camila si Heidi, sa halip ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Pagkatapos ay hinawakan ni Camila ang mga braso ni Nightfalls at tinanong kung bakit gusto niyang patayin si Annie. Bahagyang nagulat si Heidi at bago pa siya makapag-react ay nawala na si Annie na nakahiga sa kama. Panunood ni Nightfall, humanda na gamitin ang upuan ng mapayapang kamatayan. Naduraj ang puso ni Camila. Palagi niyang iniisip na hinding-hindi gagawin ni Nightfall ang ganoong bagay. Sumulyap si Camila sa kanya, tinawag siyang mamamatay tao. Hindi na napigilan ni Heidi ang kanyang galit, pinakawalan ni Heidi ang kanyang mahiwagang kakayahan kay Camila. Sa sandaling nataman si Camila, ang kanyang anyo ay nawala sa isang ulap ng puting ambon. Noon lang, naintindihan ni Heidi. Sumigaw siya ng malakas na shadow ikaw bayan. Nagmamadaling umalingaw-ngaw ang mga yabag sa corridors. Nagsimulang tumakas si Shadow ng buong bilis. Inutusan ni Heidi ang Skyflame na hulihin si Shadow gamit ang kanyang kakayahan. Mabilis na hinabol ni Skyflame si Shadow at narinig ang isang sigaw sa malayo. Agad na tumakbo ang tatlo. Tumakas mula sa palasyo pagdating nila sa front gate, bigla silang napahinto sa kanilang mga landas. Sa pagbuhos ng ulan, hinawakan ni Ashes ang kanyang mahusay na espada sa hardin, na naglalagay ng napakalaking presyon sa tatlo sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Lumingon si Heidi sa gilid at nakita ang dalawang pamilyar na figura sa pasukan ng palasyo, sina Andrea at Shadow. Mapaglarong inilalabas ni Shadow ang kanyang dila at pinagmamasdan sila, malinaw na nagpapanggap sa nakaraang pagsigaw. Napagtanto ni Heidi na hindi kailanman umalis si Tilly sa slum-bearing isle. Lubusang lumubog ang puso ni Heidi.
Malamig na tumingin sa kanila si Ashes, na sinasabi sa kanila na hindi na kailangan ng mga paliwanag. At kung sumuko sila, ililibre niya silang lahat. Tumingin si Heidi kay Ashes na alam niyang hindi siya namumula. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na tapos na ang lahat. Inutusan niya si Skyflame na pigilin si Ashes habang siya at si Nightfall ay tumakbo patungo sa pasukan ng palasyo. Inutusan ni Heidi si Nightfall na harapin muna si Shadow at pagkatapos ay panatilihing prende si Andrea. Ngunit kalmadong itinaas ni Andrea ang mahabang bakal sa kanyang kamay. Bago pa makita ni Heidi ang nangyayari, isang umuusbong na tunog ang tuluyang nagparalisa sa kanya. Malakas siyang bumagsak sa lupa, nadapa at bumagsak sa tubig ulan, bumubuhos ang tilamsik ng tubig sa kanyang bibig, ilong at damit. Nang hindi sinusuri ang kanyang mga sugat, paos siyang sumigaw para sa kay Nightfall upang salakayin si Andrea. Gayunpaman, ang tugon ni Nightfalls ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagkabigo. Hindi inatake ni Nightfall si Andrea at sa huli ay bumalik sa site ni Heidi upang suriin ang kanyang mga pinsala. Nagpupumiglas, inangat ni Heidi ang kanyang ulo at nakita si Andrea na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya, nagtatanong kung gusto pa ba niyang lumaban. Sumagot si Nightfall para sa kanya, sumuko at nagsusumamo kay Andrea na huwag patayin si Heidi. Malamig na tinignan ni Andrea si Heidi. Sinasabi sa kanya na may ilang tanong pa si Tilly na gusto niyang linawin. Maghihintay siya hanggang sa maging tiyak ang ebidensya bago magpasya sa kapalaran ni Heidi. Kaya sa ngayon, ligtas na sila. Habang si Nightfall na, bahagyang nataranta nang marinig ang salitang ebidensya na mabilis na sumingit, na nagsasabing si Annie ay nagtaksil sa mga mangkukulam ng Bloodfang. At iyon ang dahilan kung bakit kailangang kumilos si Heidi laban sa kanya. Sinulyapan ni Andrea si Nightfall, na ngayon ay napagtanto na niloloko ni Heidi ang mga miyembro ng Bloodfang. Nagkibit balikat paglilinaw niya, si Annie ay hindi kailanman naging bahagi ng Bloodfang. Alam ni Heidi na siya ay nasa malalim na problema, lubos na alam kung ano ang kahihinatnat. Kaya't si Tilly ay dapat na nakakuha ng impormasyon tungkol sa kanya mula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Nang maabyutan ang sandali, napalingon si Andrea. Kinagat ni Heidi ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang huling lakas upang palabasan ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, na pinakawalan ang kanyang kakayahan. Ang lakas makabasag, walang babae, Heidi, sigaw ng gabi. Gayunpaman, ang kakayahan ay hindi naging epektibo. Isang di nakikitang hadlang ang nagpawala sa kanyang kakayahan. Hindi makapaniwalang tumingin si Heidi habang si Andrea ay nagpakita ng disgusto. Inabot niya ang karangalan ng Stone of God Punishment Necklace. Matapos iulat ang sitwasyon kay Tilly, napansin ni Ashes na ang kanyang ekspresyon ay hindi gaanong kagaan o kaginhawaan gaya ng inaasahan pagkatapos malutas ang isang malaking issue. Sa halip, tila nababalisa siya. Nag-aalalang tinanong ni Ashes kung maayos na ba ang pakiramdam ni Tilly. Umiling si Tilly. Noong una ay nag-aatubili siyang paniwalaan ang nilalaman ng lihim na liham ni Roland. Ang kanyang tono ay tila malungkot habang ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan na maunawaan kung bakit. Matapos na magkaroon ng sariling tahanan ang mga mangkukulam, kakailanganin pa nilang ulitin ang mga trahedya ng nakaraan. Sinubukan siyang aliwin ni Ashes, sinabi na nagawa na ni Tilly ang isang mahusay na trabaho. Hindi lahat ng mga mangkukulam sa labanan ay walang kondisyon na sumasang-ayon sa mga pamamaraan ni Heidi, lalo na pagkatapos bumuti ang kanilang buhay. Ang ilan sa kanila ay nakakita na sa kanila at maging ang mga miyembro ng Bloodfang ay walang exception. Parang mababa pa ang mood ni Tilly. Binanggit niya na dahil talagang kumilos si Heidi sa ganitong paraan, hindi na niya maaaring hayaan siyang magpatuloy ng hindi napigilan. Gayunpaman, ayon kay Ify, karamihan sa mga mangkukulam mula sa Bloodfang ay hindi alam ang sitwasyong ito. Pinlano niyang tipunin ang lahat para linawin ang mga bagay-bagay, sinabihan sina Ashes at Andrea na huwag silang tratuhin bilang mga kaaway. Idinagdag niya na kapag lumabas na ang mga resulta, dadalhin nila si Heidi sa hangganan. Napuno ng pananibik ang boses ni Asher sa pagbanggit ng pakikipaglaban sa simbahan. Sa pagtingin sa sulat ni Roland, nagsalita si Tilly sa isang solemne na tono upang labanan ang hukbo ng paghuhukom. Ang hukbo ng punishment of gods, ang mga dalisay, at maging laban sa mga demonyo. Gaya ng isinulat ni Roland sa kanyang liham, kung kaya nilang durugin ang lubusan ng simbahan, ang mga mangkukulam ay tunay na mapapalaya. Tiningnan niya ang dalawa at tinanong kung payag ba silang sumama sa kanya. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Ashes na sinasabing palagi siyang nasa tabi ni Tilly.
Tumango rin si Andrea bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, biglang pumasok sa isip niya ang lasa ng ice cream sandwich.